Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang inyong lingkod, Brother Paul Dito Jose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church sa Tamaria, Bulacan. And this is our time in the Word. At patuloy tayong nagpupuri sa Panginoon sa Kanyang kabutihan sa atin, patuloy na pagkakaloob ng buhay, kalakasan at opportunity para ho makapag-ministeryo sa bawat isa. And alam ho natin na ang history ng ating online Bible study is primarily providentially because of the pandemic. At sa biyaya ho ng Panginoon, ito ho ay patuloy nagpapatuloy at nagiging I trust ay nagiging blessing para ho sa atin hong mga kapatiran. As of now, ang ating mga home Bible studies ay hindi pa rin balik sa normal, and we decided to do that for the safety of everyone. At ganoon din naman ho ay ang ating home prayer meeting ay nagpapatuloy sa pamagitan din ho ng ating online prayer room. At mamaya ho yan pagkatapos ng ating time in the Word. So I would like to remind and invite everyone na atin hong nakakasama sa ating time in the Word, particularly or lalo na ang atin hong mga kapatiran sa JCPC. I would like to have you for you to join us sa pangangamusta at pananalangin sa isa't isa mamaya ho pagkatapos ng atin hong pag-aaral. So yung ilan natin mga kapatid, if you can message some of our brethren na alam nyo online, remind them, and mamaya ho ipopost natin yung link ng ating prayer room sa atin hong mga group chats at nawa tayo ho ay magkasama-sama mamaya sa prayer time and also ngayon ho sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Again, ay gusto ko hong i-encourage ang bawat isa na ipag-pray natin ang gawain sa Sunday. That is December 20. If everything is normal, it should have been our Christmas service, and usually ay evangelistic ang ating gawain sa umaga. Nagkakaroon tayo ng kainan, may pa-ice cream pa kahit malamig ang panahon. Pero hindi ho yun mangyayari ngayong taon, and we know ang prohibitions ng binigay ng ating gobyerno. Pero tayo pa rin ho ay magdadahos ng a little bit special na gawain. So we would like to invite ang ating mga kapatiran, if we are able and we are allowed this coming Sunday, please be here at church. At napakaganda na sa mga panahon na ito ay tayo ay magkasama-sama. Una sa lahat ay sa pagsamba sa Panginoon. At hindi lang dahil Pasko, kung hindi dahil sa unang araw ng linggo na buhay muli ang ating Panginoong Hesukristo, and therefore we can really celebrate the Lord's Day because we are remembering ang napakadakila at napakasarap na katotohanan na ito. Ayan, pasensya na ho, biglang may lumabas na interruption sa screen ho ng aking cellphone, and I needed to deal with that bago ho tayo magpatuloy. So as I was saying, ay pag-pray ho natin ang gawain sa Sunday, at gusto natin na tayo magkasama-sama at tayo ho ay makasamba sa Panginoon. And pag-pray ho natin ang ating mga sarili, and let's be watchful also. Kahit na kakaiba ang kalagayan natin ngayon, maging mapagbantay pa rin tayo. Tayo ho, as we have studied last Sunday, we have an enemy na parang leon na umaatungal at umaali-aligid sino ang kanyang malalapa, at hindi siya nagpapahinga kapag Kapaskuhan. So we must be watchful. Madalas ang Kapaskuhan o ganitong panahon ay nagiging lisensya para maging sumunod sa pita ng laman, pagbigyan ang mga bagay na ito at masyadong maging relax. So let us just be watchful. I'm not saying na hindi pwedeng mag-celebrate. I'm not saying na hindi pwedeng maging masaya. I'm not saying na pag-celebrate ng Pasko dapat nakayuko ka lang at nakaganito. No, that is not it. But let us be watchful at magawa natin. Sabi nga, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Whether
Kung ang persuasion mo is to celebrate Christmas, you set aside this day aside. Praise the Lord, do it for the glory of God. Or if you're in the persuasion na hindi pagsa-celebrate ng December 25 Christmas, then unto the Lord you do that, and make sure you do that to the glory of God and not to the pride of yourself. So pakaingatan po natin yung mga bagay po na yun. If you have prayer request, please do send it to me para mamaya ay maipag-pray po natin. And by the way, gusto ko hong batiin at I believe medyo late na itong pagbati ng happy anniversary sa atin mga kapatid, si Brother Dave and Sister Juvie Paule. Happy anniversary po sa Paule couple. Tayo namamangha sa biyaya ng Diyos, sa kilos niya sa buhay ng ating mga kapatiran na ito, at maging ang biyaya ng Diyos sa kabila ng karamdaman ni Brother Dave, and also yung pagtuwang talaga ni Sister Juvie kay Brother Dave sa gitna ng lahat ng yon. So we praise God for you. We thank God for your testimony and yung pagkilos ng Diyos sa inyong buhay. So isang kamangha-manghang bagay at nakakagalak pagmasdan, at nawa patuloy ho kayong lumago sa pananampalataya at sa pagiging mabuting patotoo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So kung meron pa may mga birthdays and anniversaries, please let me know para mabati po natin. Nakaraan nga pala, na-greet ko sila sa personal message, nagdiwang din ng unang taon naman nilang anibersaryo bilang mag-asawa ang Adizas family, ang mag-asawang Brother Jesnel and Sister Marica Adizas. So praise God for you, at nawa patuloy kayong lumago pa, lumalim pa, maging mas matamis pa, lalo na't nahandyan ang babing si Marcos. So we praise God sa mga biyaya na yan ng Panginoon. So with all that, tayo ay dadako muna sa panalangin bago sa ating pag-aaral. Panalangin natin itong mga prayer request na ito. Pagpasalamat natin sa Diyos sa mga patong-patong niyang biyaya, at hingin natin ang tulong niya sa ating pag-aaral. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong mga dakila at napakaraming biyaya. At kung isa-isahin namin, O Diyos, ay hindi sasapat. At aming hiling, Panginoon, na patuloy mo kaming bigyan ng bukas na mga mata upang patuloy na makita ang dami, ang tindi ng mga biyaya mo sa amin, ng mga kabutihan mo sa amin. At oo, may mga pagkakataon, O Diyos, na maaaring hindi namin pansin na nandoon ang iyong kamay, nag-iingat, nagpo-provide. Purihin ka, O Diyos. At Lord, salamat po sa buong linggong nagdaan. Salamat po sa biyaya mong patuloy, sa pagsustento mo ng kalakasan, ng kalusugan, pagbibigay ng kagalingan sa mga dumaraan sa karamdaman. Lord, salamat po sa iyong patuloy na kabutihan. Aming pong nilalapit sa iyo, Panginoon, aming pong mga kapatira na nagdiwang ng kanilang anibersaryo, si Brother David, Sister Juvie, ganun din po, Panginoon, si Brother Jesnel at Sister Marica. Nawa, O Diyos, ang kanilang mga buhay mag-asawa ay patuloy mong gamitin na malinaw na refleksyon ng Ebanghelyo, ng pagmamahal ni Jesus sa Iglesia at pagpapasakop ng Iglesia kay Kristo. Nawa, O Diyos, patuloy mo silang palalimin sa pagmamahal, una ay sa iyo, and then sa kanilang mag-asawa. Ikaw po mag-ingat, magpala, lalo na po sa Paule family, kay Brother Dave, at alam mo po, Panginoon, ang kanyang sitwasyon, sa kanyang kalusugan. Hiling namin ang iyong habag, ang iyong pagkilos. Alam namin na sa iyo ay walang imposible. Lord, ang aming hinihiling din, tulungan mo kami na itong parating na Kapaskuhan ay kung kami man ay may mga pagdiriwang, ay magawa namin ito hindi lamang para maging masaya, kundi lalo't higit magbigay kaluguran sa iyo.
makaluwalhati sa iyo. Tulungan mo nawa kami maging lalo pang mapagbantay. Lord, namin din pong hinihiling, mahabag ka po. Mahabag ka po sa aming pong gobyerno. Tulungan mo po ang aming presidente. Tulungan mo po ang mga senador, mga kongresista, mga gobernador, mayor, mga barangay captain, at lahat ng mga nasa pagitan, lahat ng mga bahagi ng gobyerno na magawa ang iyong iniatang na katungkulan sa kanila. O tulungan mo po, lalo na sa kaharap na pandemyang ito. Mahabag ka po, O Diyos. At Lord, we thank you sa iyong probidensya na mabilis na nade-develop ang mga bakuna. Nawa, O Diyos, ito'y maging safe at maging available sa marami sa lalong madaling panahon. Muli, kinikilala namin ang lahat ng ito ay hindi labas sa iyong soberanong kamay. Panginoon, hinihiling din namin ang iyong pagbibigay ng pagpapala sa aming pag-aaral ngayong gabi. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo na maging malinaw at lalo't higit maging tapat sa iyong salita, sa iyong katotohanan. Tulungan mo po ang bawat tagapakinig na maging handa, maging mapagkumbaba sa iyong salita, sa iyong katotohanan. Gamitin mo ang lahat ng ito sa kakaluwalhati ng iyong pangalan, sa ikakatatag ng mga mananampalataya, at lalo't higit, Lord, gamitin mo po nawa ang mga pag-aaral na ito sa buhay ng mga tao na hindi pa tunay na mananampalataya, at sila ay tunay na mananampalataya sa ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. O lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, tayo ho ay magkaroon ng mabilis na pagbabalik-aral, at if you have been with us through the past few weeks, ang ating pinag-aaralan ay Marks of True Salvation, and kagaya nung aking encouragement sa ating mga kapatiran dito sa JCBC, I know na almost 1 year pinag-aaralan natin dito sa Sunday School, pero sana wag natin itong walang bahalain, kung hindi bigyan din ng pansin, and there are always room for improvement, room for growth in understanding these things. At isa sa mga peculiar sa pag-aaral natin ngayon is that understanding of Romans 2 Corinthians 5 verse 17, kung saan sinabi ni Pablo, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Or sa Greek, actually, he is a new creation, and that is, he is a new creation of God. That's why itinungtong yung premise, it is sure na kung ang isang tao ay genuinely saved, genuinely Christian, siya ay, sangayon sa Biblia, ay gawa ng Diyos, produkto ng Panginoon. Therefore, hindi po pwedeng hindi lumabas ang mga marka ng tunay na Kristiyano. As we have also pointed out, yes, there will be the marks, but it will be in varying degrees. Ito ay magkakaiba ng degree or level, let me just use that word, level or intensity na makikita sa buhay ng Kristiyano. Merong mga mananampalataya, pagdating mismo siguro sa ibang aspeto, mabilis ang kanilang paglago, pero in another portion, handun maaari ang kanilang kahinaan, and vice versa, sa iba naman yun yung kanilang kalakasan at kabilisan doon, at sa ibang banda na naman yung kanila. So there will be varying degrees, but for sure there will be manifestations of these marks, na doon ang iba't ibang antas ng paglago, pero sigurado lalabas at meron ng mga marka na ito. So a quick review, napansin ko ho na masyadong nauubos yung ating oras sa mga review nitong mga nakaraan. So number 1, there must be genuine faith in the true gospel. Genuine faith in the true gospel. There must be first, totoong pananampalataya sa tunay na ebanghelyo. Nandun dapat ang totoong ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And as I've said many times, marami ho ngayon, they claim to believe the gospel,
kiniklaim na sila evangelical, kiniklaim na born again, kiniklaim na Christian, but pag tinanong mo with regards to their salvation, how are they saved? Paano sila maliligtas? As I've recounted to you, isang conversation ko sa isang taong nagpapakilalang manggagawa, kung kasipagan, siguro maluluma ang marami, pero when I asked him about salvation, anong tinuturo niya, o siya mismo paano siya naligtas, wala man lang banggit patungkol sa ebanghelyo ni Kristo. Again, I'm not looking for the Bible college level definition ng gospel, but just the mere basic, even summarize that yung sinabi ni Pablo, Christ died for our sins according to the scripture, and He was buried and rose again the third day according to the scripture. That is the gospel. That is the power of God unto salvation. At marami sa panahon natin ngayon ay kung hindi man wala ang ebanghelyo, bawas ang ebanghelyo, or gaya nung sa pinag-aralan sa Galatians, dinadagdagan, and in adding to the gospel, they twist the gospel, which is not really the gospel at all. At ayun ay maglalayo or patungo sa kapahamakan. So, there must be the genuine gospel, tunay na ebanghelyo. And as I've told you, ang isa sa mga diagnostic questions, parang pag pumunta ka sa doktor, Dok, ito yung nararamdaman ko, at tanungin ka, anong temperature mo, anong kinain mo, ganyan. Isa sa mga diagnostic question ko madalas ay ito. Pag tinanong ka kung paano pupunta sa langit, ano ang sasabihin mo? And many times, na kung nang naranasan na yung aking kausap ay nagpapakilalang Kristiyano, pero right there and then, it will be revealed that they do not really believe the gospel, therefore they are not saved. At napaka delikado sa ating kultura to just assume na pag nagpakilalang Christian, born again, to just assume that they are. And I think magiging matalino para sa atin, because we grew up in a Roman Catholic culture where na maraming mga tao babad sa ebanghelyo, and to claim Christian, to claim born again ay somewhat or ordinary claim na sa iba, at sa kanila ito ay just a matter of religion, joining a particular religious group, but we know from the Word of God that is not so. So it will be very wise to again, in a meek way, sa isang mapagkumbabang paraan, just ask those questions, at hopefully God will open up ang paraan para maaring bukas yun ng Panginoon, at yun yung maging paraan para maibahagi natin sa kanila ang katotohanan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So, well, again, that's medyo tumugis ako ng rabbit trail, pero there must be genuine faith in the true gospel. Pangalawa, so iibahin ko yung ating arrangement. Nilagay natin sa foundation yung there is a radical change. That is God, a Christian is God's product. We are His new creation. So yun yung pundasyon nitong lahat ng mga susunod. So una, genuine faith in the true gospel. Pangalawa, ngayon sa mga marka, there will be a change in the heart. Magkakaroon ng pagbabago ng puso. Simply put, ang isang tunay na Kristiyano, mahal niya ang Diyos. Ang isang tunay na Kristiyano, mahal niya si Kristo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, we love Him because He first loved us. And the assumption ng John doon, a person who truly experienced God's love, ang isang taong tunay na nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, is yung pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak para iligtas tayo. Yung isang taong tunay na nakaranas ng pagliligtas na yon ay mamahalin
ang Panginoon. At ang sabi ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26, "A new heart also will I give you." Bibigyan ng bagong puso ang isang niligtas niya. So, hindi po pwede, hindi maaari na hindi mahal ang Panginoon. Therefore, kung hindi niya mahal ang Panginoon, anuman ang religion niya, siya man ay Baptist, siya man ay 20 taon nang membro ng isang Baptist church, siya man ay maaaring may ministry pa, maybe a Sunday school teacher or a choir member, ang sabi ni Pablo, or kahit pastor, sabi ni Pablo, 1 Corinthians 16, if any man, 1 Corinthians 16:22, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Let the curse of God fall upon him. It is equivalent doon sa sinabi niya sa Galatians 1:8, if any man preach another gospel, let him be accursed. That is anathema. At that is clearly showing na hindi mananampalataya ang taong walang pagmamahal kay Kristo. So there is a change in the heart. Number 2, there is a change. Number 3, there is a change in life. In the life, merong pagbabago sa buhay. May mangyayaring pagbabago sa buhay ng isang Kristiyano, and diniinan natin itong pagbabago na ito ay isang proseso ng tawag ay sanctification. Lalo at lalong ilalapit kay Kristo, lalo at lalong uhubugin sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. 5 things, very na mabilis lang. Una, it is a process. Pangalawa, it is the work of God. Pangatlo, it involves the work of man. Ang 4, the goal is Christ likeness. And then panglima, it will manifest in everyday life. As we have said kanina, varying degrees sa sanctification ay ganon. Varying degrees. And what is the variable of the varying degrees? What is the factor? Bakit varying degrees? Because it involves the work of man. It affects kung ikaw ay nagpapabaya sa mga daluyan ng biyaya or means of grace, nagpapabaya ka sa time mo sa Biblia, sa pananalangin, it will affect your sanctification. Kung pinababayaan mo ang pagtitipon-tipon, it will affect your sanctification. At kung yaan ang kalagayan ay isang magandang maaaring gawin ay tanungin mo bakit ko pinababayaan. At una, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ito ay pagsisihan and do the first works. Gawin mo ito at sa tulong at biyaya ng Panginoon ay magpatuloy. And or baka mamaya kaya pinababayaan ay nagpapakita ng walang pagmamahal sa mga bagay na ito, or maybe even showing a heart na hindi talaga tunay na sumasampalataya. So there will be a change in the believer's life. If I may add another description doon, in the believer's daily life, magkakaroon ng pagbabago sa buhay, araw-araw na buhay ng isang Kristiyano. And tied to it, pang-4, there will be a change in the believer's walk. Merong pagbabago sa lakad. At kinumpara natin yan sa lakad dati ng hindi mananampalataya. Sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, describe doon ni Pablo ang lakad ng hindi mananampalataya. Ang sabi niya, we walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Ephesians 2 verse 2. And then verse 3, among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. At ayoko lang palagpasin at gusto ko lang diinan, at dahil marami ho ang I think they have marami ang may maling kaisipan na kung ikaw ay relihiyoso, palagi kang nagcho-church, hindi ka ganito. Again, I would like to get your attention to focus to verse 3 na ang sabi ni Pablo, among whom also we
And Paul included himself at siya bilang isang Pharisee, very religiously strict. Pero isinama niya pa rin yung kanyang sarili na lumalakad sa ganong kalagayan, namumuhay sa buhay ng patay sa kasalanan. Yun yung lakad, yun yung paraan ng pamumuhay ng isang hindi mananampalataya. Pero yung sabi ng Panginoon, again, going back to that to the Old Testament passage of the New Covenant, sabi niya sa Ezekiel 36 verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. God will cause us. Ang Diyos ang gagawa, ang kikilos sa atin para tayo ay lumakad sang-ayon sa kanyang mga salita. So there will be a change. Hindi maaaring wala, may magkakaroon ng pagbabago sa lakad, sa pamumuhay ng isang mananampalataya. At sabi nga ni John sa 1 John chapter 1 verse 5, and this is the message we have heard of him and declare unto you, that God is light and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, and do not we lie and do not the truth. So ang sabi ni John, sinasabi natin we have fellowship with God, we have relationship with God, we are Christian, we are God's children, but we walk in darkness. We walk sa taliwas ng iliwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Again, I am reminded of Isaiah chapter 8 verse 20. Ang sabi ni Isaiah, to the law and to the testimony, if they speak not according to this world, it is if they speak not according to this word, it is because there's no light in them. Walang liwanag sa kanila, there is darkness. Again, hindi mo kailangan to say na lumalakad sa dilim, ay hindi mo kailangan na maging miyembro ng isang satanistang grupo at ikaw ay nagko-commit ng serial killing. No. If you're living, ikaw ay namumuhay ng hindi sang-ayon, hindi konforme sa salita ho ng Panginoon, and that is equivalent to walking in darkness. Kung ang pananaw mo sa mundo ay kontra sa salita at katotohanan ng salita ng Diyos, that is being in darkness. So again, ang sabi ng salita ng Diyos, if we walk in darkness, we lie and do not the truth. So examine. That is actually the challenge at a goal natin, to examine, to investigate, to prove, patunayan, testingin, and that is one na napaka-pangangailangan na pagtetesting sa dami na nagpapakilalang Kristiyano. And by the way, if I remember correctly, ang isang article na nabasa ko kahapon, 52%, that is 52 out of 100 ng mga nagpapakilalang Kristiyano sa Amerika, okay, ay hindi naniniwala sa tunay na ebanghelyo. They believe the false gospels, twisted, perverted gospels. And dun naman sa mga alamang totoong ebanghelyo, isa sa mga kailangan bigyang pansin is, how are we walking? Again, I'm not saying, and the Bible is not saying, na perfectly sinless life para masabing if you're walking in the light, but if you are, by the grace of God, we are trying to follow, obey His will, submit ourselves sa Kanyang salita. Yes, there will be times na magkakaroon ng pagbagsak, pagkadapa, pero yun ang ating direksyon. Then, sa biyaya ng Panginoon, it is a proof, it is an evidence of a truly regenerated person. Tunay na pinanganak na muli, tunay na ligtas. May pagbabago sa paglakad. If you remember sa 1 Corinthians chapter 6, ang sabi ho ni Pablo sa mga taga-Korinto, in-enumerate niya yung mga hindi papasok sa kaharian ng Panginoon, pero napakagandang sinabi niya sa bandang doon sa bandang dulo, ang sabi niya, and such were some of you. Ganyan ang ilan sa inyo dati. That means merong naging pagbabago sa buhay ng isang tunay na Kristiyano.
Hindi po pwedeng hindi. Number 6 sa atin hong pag-aaral, well, actually number 5 sa ating pag-aaral, so there will be a change in the believer's walk. Number 6, there will be a change in the believer's relationship. Again, atong mga ito ay interconnected sa isa't isa, and this relationship is in two ways. One is relationship with the Word, and pangalawa, his relationship with the world. So, his relationship with the Word is changed mula sa pagiging rebelde. Romans 8 verse 7, for the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So, that is a rebellious mind, a rebellious person sa salita ng Panginoon. Yun ang kalagayan ng hindi mananampalataya. Unwilling and unable. Ayaw niya at hindi niya kaya na magpailalim sa salita ng Panginoon. Hindi niya kayang magpailalim sa demand, isatisfy ang demand, at hindi niya rin kayang sundin ang purpose. Kilalanin yung purpose ng kautusan ng Panginoon. What is the demand? Perfect, continuous obedience. Walang may kaya. Well, ano ang purpose? To bring us to Christ, that we might be justified by faith. Sabi ni Pablo sa Galatians chapter 3 verse 24. At ang isang tao na hindi mananampalataya ay nagre-rebelde dito. Ayaw niyang sundin ang mga kautusan ng Panginoon. Hindi niya kaya. And then, ayaw niya ring lumapit kay Kristo para siya ay maligtas. Ang daming taong ganyan. Hindi. Ako magliligtas sa sarili ko. Dapat magpakabait ako. Hindi sapat naman ang palataya ka lang. Kay si Kristo lang. They find it very hard that actually it is impossible sang-ayon sa salita ng Diyos na sila ay magpailalim sa katotohanan na si Jesus lamang, pananampalataya lamang kay Jesus, liban na ang Diyos ang kumilos sa kanila. At yun ang sinabi ni Jesus sa John chapter 6. Buksan lang natin sa John chapter 6. John chapter 6 verse number 44. John chapter 6 verse 44. Ang sabi ni Jesus sa ito, no man meron daw ho ba? Wala. No man can come to me. Wow. Salamat sa Diyos, hindi doon natapos yung passage. Dahil kung doon natapos yung passage, yung salita ni Jesus, well, uwian na. Wala pala eh. Pero sabi niya, no man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. So, nandoon ang kalagayan ng kabuuan ng sangkatauhan, walang kayang lumapit kay Jesus. At hindi lang basta walang kaya, walang may gusto. Walang may gusto. Except the Lord draws him. At sa ibang paraan, sinabi dito ni Jesus sa verse 65, and he said, therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. Wala daw makakalapit kay Kristo, liban na lang na ibigay ng Ama. Anong ibig sabihin? Maging yung paglapit kay Kristo ay galing sa Ama. Hindi kaya at ayaw ng taong lumapit kay Kristo. And again, in context of John 6, itong paglapit kay Kristo is not to be physical proximity or malapit ka lang sa kay Jesus physically, no? Ang paglapit kay Kristo meaning to believe on Him. Walang kayang sumampalataya kay Jesus liban na siya ay ilapit ng Ama. Walang kayang sumampalataya kay Jesus liban na ibigay ng Ama ang pananampalataya. And yun yung katotohanan ng kalagayan ng tao. Liban na ang Diyos ang kumilos. Pero anong ginawa ng Diyos? And that's what He exactly did. Yun ang ginawa niya. He did a heart operation.
Ang sabi niya, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and ye shall keep my judgments. So ang punto ay ito, ang tunay na mananampalataya ay nagmamahal sa Panginoon at siya'y magmamahal, magpapailalim at may pagnanasa sa salita ng Diyos. Hindi ho maaaring hindi. Hindi po pwedeng hindi. Ang isang tunay na Kristiyano ay magmamahal, magpapailalim at susunod doon na rin yun, at magnanasa sa salita ng Diyos. And again, take note, there will be varying degrees, pero there will be that submission. Bakit? Dahil ang Diyos ay kumilos sa Kanya. Ang Diyos ang nagbigay ng pananampalataya, ang Diyos ang nagbigay ng bagong puso, at ang Diyos ang kikilos. I will cause them to walk according to my statutes, sabi ng Panginoon. And that is the foundation ng sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 2 verse 13, for it is God which worketh in you both to will, in the believer, both to will and to do of His good pleasure, para nasain at gawin of His good pleasure. And where do we find the pleasures of God? Ang kagustuhan ng Panginoon. Ito yung mga mystical, Lord, anong gusto? Well, His revealed will. Narito, ito yung kalooban ng Panginoon sa Kanyang salita. And it is God who works in us to desire it and to do it. So there is that new relationship. Dati rebelde sa salita ng Diyos, ngayon ay submissive sa salita ng Panginoon. And we grow in our submission to the Word of God. Patuloy tayo. We grow in our knowledge, we grow in our faith, we grow in our submission to the Word of God. And this is part of our sanctification, and we must make effort. We must make effort. At wag natin sanang sabihin na, well, ang Diyos pala ang gagawa sa akin, and I will just let go and let God. No, as we have before proved from the Scripture, yung let go, let God is unbiblical. We have to exert effort. Sabi nga ho ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes desire the sincere milk of the word. And a simple word study sa word na desire sa Greek, it will reveal na it is an imperative. Ito ho ay utos. Nasain mo. Gustuhin mo. At mayroong mga tao na, wala akong magagawa, hindi ako talaga mahilig, hindi talaga ako mahilig magbasa, hindi talaga ako mahilig sa Bible. Pero pagdating sa comics, pagdating sa nobela, pagdating sa ibang bagay, may hilig. Well, okay, given, wala kang hilig, pero kung tunay kang Kristiyano, nasain mo, sabi ng Biblia. It is, as God commands us to love Him, God commands us to desire His Word. Nasain natin, gustuhin natin ang Kanyang salita as newborn babes who are desperately, not just wanting, but desperately dependent upon the milk. And the believer is desperately dependent upon the pure milk of the Word, sincere milk of the Word. So, nasain natin. That is now our new relationship. Ngayon, dati ay rebelde sa salita ng Diyos. Ngayon, nahandoon ang pagnanasa at dinidevelop at patuloy na tinetraining ang sarili na nasain ang salita ng Panginoon. So, again, this is another way to investigate, another evidence na kailangang makita, at another test na pwedeng gawin. Is there a desire? Is there a submission to? Again, hindi natin tinatanong kung meron bang perfect desire and perfect submission. I know na wala. The Bible knows na wala. Pero nahandun ba? And are we growing in that desire and submission to the Word
of God. Or, baka nakikita mo sa buhay mo is a continuous rebellion against the Word of God. Ayaw mo, wala kang pakialam. It's really, kung yun ang iyong kalagayan, kailangan mo talagang suriin kung ikaw ay nasa pananampalataya. At maaaring ito ay nagbibigay indikasyon na baka wala ka talaga kay Kristo. Remember ang sabi ni Jesus, "My sheep hear my voice." Nakikinig siya sa salita ni Kristo kung tunay na tupa. Well, next, there is a new relationship with the Word. Before a rebel, now a submissive follower. Pangalawa, when it comes to new relationship ng isang tunay na Christian, there's a new relationship with the world. May bagong relasyon sa sanglibutan. At hindi tayo magpapaligoy-ligoy because of time. Let's go to 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. At sabi ko nga ho, nung ating pagsisimula ng seryeng ito, madalas tayong babalik sa 1 John because ito ang isa sa mga primary purpose ni John. Kaya niya sinulat ang 1 John. 1 John chapter 2, verse 15. Ang sabi, "Love not the world. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world," what? "The love of the Father is not in him." So narito ang utos, huwag mahalin ang sanlibutan at kahit ang mga bagay-bagay na nasa sanglibutan. At ang sabi niya, kung ang sinuman ay nagmamahal sa sanlibutan, ang pagmamahal o pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. And again, in context, particularly ng book of 1 John, ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal ng Ama ay paano pinakita? "In this was manifested the love of God, that He sent His only begotten Son, that we might have life through Him." That is the saving love of God, ang pagliligtas ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung isang tao ay nagmamahal sa sanglibutan at sa mga bagay-bagay sa sanglibutan, wala sa kanya ang nagliligtas na pagmamahal ng Diyos, hindi siya ligtas. Again, that's the Word of God. Kaya ho ang katangian ng isang tunay na Kristiyano, siya ay may bagong relasyon sa sanglibutan. Dati ang kanyang relasyon, siya ay nabubuhay para sa sanglibutan. Ano ba ang itsura nun? Walang sabi sa verse 16, "For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life." Now, kapos ang ating oras para i-detalye, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Pag nabasa tayo ng mga commentaries, may iba't ibang mga interpretasyon kung ano yan, pero most of them says that yung lust of the flesh is the even normal bodily desires, like desire for food, sexual desire. And again, ang Diyos ay ginawa tayong merong mga desire na yon, but some, itong desire na ito it becomes the center of their lives. Ito na yung buhay nila, to satisfy and to go after those fleshly desires. And ang sabi ni Jesus ay, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. So we are not just flesh. God gave us a spirit, a soul. And so kung ang nabubuhay ka lang para sa mga bagay sa libutan, nabubuhay ka lang for the lust of the flesh, that is yung mga nakikita at karamihan sa mga kasalanan ay nagsisimula sa mata, yung mga magaganda at kaakit-akit na mga bagay na maaaring in itself ay hindi masama. Pero kung ito na ang iyong pamumuhay, nakalagay na dito, nakatutok na dito ang iyong puso, for the pride of life, that is being
proud, being boastful. Maaaring it will manifest in going after fame at nabubuhay ka lang para maging tanyag, para maging makapangyarihan. And I think itong dating ng iba't ibang mga social media na kung saan marami ang nagkukumahog sa dami ng followers, gagawin ng kung ano-anong mga kahindik-hindik na bagay, for lack of better words to describe, kalokohan, para lang mapansin, para lang sumikat, para lang magkapera. Ito na yung buhay nila dito lang sa mundong ito. They're living for the things of this world, for the world. And kung yun ang paraan ng iyong pamumuhay, the love of the Father is not in you. Ang pagmamahal ng Diyos ay wala sa iyo. Wala sa iyo si Kristo. Dahil may kakaiba na sa Kristiyano. Believers are living for God. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. Do all to the glory of God. Love the Lord with all thine heart, with all thy soul, with all thy might, with all thy flesh. So, ang isang totoong Kristiyano, or ang isang, let me rephrase that, ang isang taong nagmamahal sa sanglibutan at sa mga bagay-bagay sa sanglibutan, he's just living for this world. And gaanong karaming tao na maaring week in and week out, they may be attending church, pero ang buhay nila ay talagang dito lang sa sanlibutan na ito. It's either one, they are grossly backslidden, or two, a manifestation of an unregenerated heart. So let me ask the question, do you love the world and the things that are in the world? Yun dun ba umiikot ang iyong mundo? Yun ba ang laman lang lagi ng puso mo? And it is totally contrary to God. For all the things that are in this world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Dito sa Ama. Ito layo sa Ama, malayo sa kabanalan. And if you're after these things, and living for these things, and loving these things, the love of the Father is not in you. So there is a new relationship with the world. Ano yung bagong relasyon na yun? Ang hindi Kristiyano nabubuhay at nagmamahal para sa mga bagay na ito sa sanglibutan. Ang isang Kristiyano ay nabubuhay at ginagamit ang mga bagay na ito sa sanlibutan para sa minamahal na tagapagligtas. That is the big difference. Yun ang malaking pagkakaiba. Ang mga hindi ligtas nabubuhay para sa mga bagay at sa sanlibutan. Ang Kristiyano ay nabubuhay sa sanglibutan at ginagamit ang mga bagay sa sanlibutan para sa kanilang minamahal na Diyos, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. That is a very critical and big difference. Hindi ibig sabihin na Kristiyano ka na, hindi ka na mamumuhay sa sanlibutan, doon ka na lang sa bundok, which is technically bahagi pa rin ng sanlibutan. That is not, we're not calling people to a monkish life, pagiging monk, no? Kung hindi, lahat namang ng ito ay ginagamit para sa Panginoon. That is the big difference. That is now a relationship. Before, ang mga ang sanlibutan, ang mga bagay sanlibutan, that is your goal. Now, ang sanlibutan ito, mga bagay sanlibutan is a tool for your greatest goal to glorify God. Even yourself and your life at lahat ng meron ka is now a tool
Let me just give like an example, maybe an illustration. Kung maaring ikaw ay businessman and before salvation, you're just living for money, more money, more money. That's yun ay kalagayan ng hindi ligtas. Pero kung naging Kristiyano na, hindi ibig sabihin na mamumuhay na sa bundok, iwanan lahat ng kanyang pera. That is not biblical. Pero gagamitin niya yung pera na yun. Paano ko ba maluluwalhati ang Diyos? Paano ko ba maluluwalhati ang Diyos? That is the new relationship with the world. So I'm looking at our time. We have 4 minutes left and I think it's very insufficient para pumunta tayo sa susunod na punto. Pero ang susunod nating punto next Wednesday, Lord willing, at napansin ko ho ay ang Pasko ay tumapat. December 25 tumapat ng Friday. Siguro ho wala ho tayong time in the Word sa Friday, but I would like to encourage na tayo ho ay magkaroon ng prayer time. So I will open up our prayer room at 7 p.m. Lord, siguro ho magkaroon na tayo ng prayer time ng Thursday. Ayun, Wednesday meron tayong time in the Word. Thursday magkakaroon tayo ng prayer time, and then Friday ay magiging bakante po ang atin ho munang gawain. So wala tayong Friday kung hindi Wednesday and Thursday para magbigay daan ho sa ilan ng kanilang pag-celebrate. So wait for further announcements. Ano po natin yan lalo na sa Wednesday. Pero ang ating susunod na punto sa Wednesday, Lord willing, ang tunay na Kristiyano ay magpapatuloy sa pananampalataya. That is, sila ay hindi tatalikod kay Kristo. And ang tawag ho dyan sa theology is the perseverance of the saints. Ang Kristiyano, ang tunay na Kristiyano ay magper-persevere sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At sa biyaya ng Diyos, ayon po ay magiging maganda at mayamang pag-aaral. Well, this moment, nawa tayo ho ay patuloy na natututo at patuloy na nagagabayan sa mga bagay ho na ito at patuloy nating na sisiyasat ang ating mga sarili at nasusubok ang ating mga sarili kung tayo nga ay mga mananampalataya ni Kristo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa iyong salita na aming basihan ng aming pananampalataya. Lord, tulungan mo kami. Patuloy mo kaming bigyan ng pagkaunawa, bigyan ng liwanag sa mga katotohanan mong ito na aming napag-aaralan. Lord, tunay, napakadali na magtago, magkunwari, mga tuwiran. Pero Panginoon, kami nakikiusap. Huwag mong hayaan. Huwag mo kaming hayaan na magpanggap. Huwag mo kaming hayaan na mga tuwiran. Kundi gamitin mo ang linaw ng iyong salita upang masiyasat kami, upang masubok kami. Dahil kami lang ang matatalo. Kami lang ang malalagay sa delikado kung magpapatuloy sa kalagayan na nagkukunwari. O nawa ang mga salita mong ito ay magbigay liwanag at patuloy na makita ng malinaw kung ano ang aming kalagayan. Lord, salamat po. Salamat sa iyong salita sapagkat hindi lamang ito nagpapakita ng kalagayan ng hindi ligtas. Ipapakita rin ito sa iyong mga anak na ikaw nagsimula ng mabuting gawa ay nagpapatuloy kang gumagawa. At nandoon at patuloy na nadaragdagan ang mga marka na ito. Lumalago ang mga marka na ito. Salamat po, Diyos. Salamat sa pagbibigay mo ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Lord, we saw the verse, walang makakalapit sa iyo liban na ibigay ng Ama.
Salamat po sa aming mga mananampalataya. Salamat po, O Diyos, na binigyan mo kami ng paglapit ng pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. At lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Nawa ang katotohanan ito ay lalong magtulak sa amin na magpakumbaba, dumurog sa kayabangan, lalong magtulak sa amin sa mas malalim at mainit na pagmamahal at paglilingkod sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Nawa sa aming mga mananampalataya ay patuloy na makita at lumago pa ang mga marka na ito ng pagiging tunay na mananampalataya ni Kristo. Ingatan mo kami maging sa time ng aming pananalangin sama-sama. Lahat ng ito, O Diyos, ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So muli po mga kapatid, maraming salamat, and ipopost ko ho yung link ng ating home prayer room sa ating Facebook group and sa ating mga group chats na nawa magkasama-sama po tayo maya-maya. God bless po, magandang gabi, ingat po tayong lahat.